Puspusan ngayon ng crackdown ng pamahalaan sa Pogo. Yan, Philippine Offshore Gaming Operator. Itong Pogo na illegal na nag-operate sa ating bansa. Sa Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Okay? Halos 100 Pogo hubs ang gumagana sa kabila ng pagtansila ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa kanilang mga lisensya. 4 pa lang ang napapasara dyan ng PAOK sa tulong ng PNP at National Bureau of Investigation. Mantakin ninyo, 100 yun. No, kinancel na po ang kanilang permiso, ha? Ang kanila pong mga business permit, kung ano pa mang permit meron sila sa PAGCOR. 4 pa lang ang nalalansag ng PAOK. Sa dami niyan. I can't believe it. Meron po illegal, may legal. So ang suggestion ng ilan ay dahan-dahan, transition ito dahan-dahan kasi may mga legal. No, yung mga legal, meron ding nakikinabang ng mga Pilipino diyan, at least may sweldo. May pinagkakakita ng ating mga kababayan. 'Yon ang pinagdedebatehan ngayon. Pero maraming mga mambabatas ang nais na talaga ipatigil ang Pogo dahil banta sa national security sa Pilipinas, dumadami ang krimen. Ang involved dyan, bayan, sila din, mga Chinese sa Pilipinas. Kausapin natin si Colonel Jean Fajardo, ang tagapagsalita ng PNP. Magandang umaga po, Colonel Jean. This is Aljo Bendio. Sa ngalan po ni Erwin Tulfo. Magandang umaga po, Sir Aljo, at sa lahat po ng tagapakinig at taga-subaybay sa inyong programa. Magandang Opo, so ngayon po nakikipagtulungan tayo with PAOK, tama ho ba, Colonel Jean? Para ipasara na ang dami pa nito, 100 illegal na mga Pogo na mga nag-ooperate na wala na-cancel ang kanilang mga lisensya ng pamahalaan, Colonel Jean? Bibigay po tayo ng police assistance sa pamunuan po ng PAOK dito po sa mga operations po nila na sinasagawa laban po dito sa mga Pogo po na nag-ooperate po ng walang lisensya po. Okay. May time frame ba tayo kung kailan talaga natin mapapasara itong 96 pa yata na ito na Pogo na walang mga lisensya na? Well, as to the time frame, Sir Aljo, mahirap magsabi Mahirap, ano? dahil it will require legal process po. Kailangan po talaga nating mag-apply ng search warrant, dumaan sa proseso at hindi basta-basta natin mapasok. Kung matatandaan mo, Sir Aljo, ito ang pinaka-recent dito sa scam farm dito sa Poga ay nahirapan yung ating mga pulis, yung PAOK dahil hindi kagad nila na-serve yung mismong search warrant noong June 4 that na nagresulta nga at nakalabas nga itong mga supposedly subject ng ating mga police operation. Umabot ba ang operation nila sa Mindanao? Sa ngayon, Sir Aljo, ay wala akong information kung nakapag-operate na po ang PAOK sa Mindanao, but I will not be surprised, Sir Aljo, kung mayroong tayo ma-detect na mga illegal Pogo operation even outside of Luzon and Visayas po. So, posible merong Pogo, illegal ha? Naka-base ngayon sa Mindanao. Nako. Anyway, may iba po ako, Colonel Jean, ito yata ang directive. Yeah? Ito yata ang utos ngayon ni General Marbil. Bawal na ang police security sa mga VIPs. Pakipaliwanag po, Colonel. Yes po, Sir Aljo. Kung matatandaan niyo po yung naging insidente kung saan may dalawa po tayong sub-troopers na find out na nag-provide po ng protective security sa isang foreign national. Kaya nag-utos po ang ating Chief PNP, si General Marbil, na i-withdraw lahat ng mga nagpo-provide po ng police security na hindi authorized po. Kasi sa ilalim po ng pulisiya po ng PNP, ang PSPG lamang po, personnel lamang po ng PSPG ang may authority na mag-provide po ng security. Kasama na po dyan yung mga authorized na bigyan po ng security. Nandyan po yung mga matataas po na official po ng ating bansa po. Pero yung mga civilian naman po, meron naman pong exception dyan na kung talagang makikita based sa kanilang threat assessment na mataas na banta po sa kanilang buhay at seguridad, ayan naman po ay dadaan sa proseso at pwede po silang bigyan ng protective security. But naayon po yun sa pulisya at malinaw po doon na ang trabaho po ng pulis ay mag-provide ng security, hindi maging driver, hindi maging alalay, taga-palengke, taga-bitbit ng bag. Because sabi nga ng ating Chief PNP,
to maintain the dignity ng uniforme ng pulis at hindi nagiging alalay lang, especially ng isang civilian po. May banta rin ang Chief PNP. Ang sinabi niya, sa lahat ng mga pulis, NCO ka man, opisyal na involved sa kidnap for ransom, mabubulok sa loob ng kulungan. Tama ho ba, Colonel? Tama po, sir. Tama po, sir. At yan po yung talagang pananalita ng ating Chief PNP, pati yung ating SILG, si Atty. Ben Abalos po talaga ay talagang nagsabi na walang kapatawaran ang sino mang pulis, whether ikaw ay opisyal o sarhento o sino man. Kapag napatunayan na may ebidensya talagang matibay, ay hindi tayo papayag na makakawala sila sa criminal case na isasampa natin at hindi pa tatagalin yung kanilang administrative cases para tuluyang ma-dismiss sila sa serbisyo at di ito pamarisan at magsilbing babala doon sa mga nagbabalak pa at ayaw tumigil sa kanilang mga illegal activities po. Hingi lang kami ng update, Colonel, sa 4 na pulis na sangkot sa kidnapping nitong weekend ng 4 na mga turista ito. Tama o ba? Foreign national sa Pasay City. Most of them were Chinese. Tama po, sir. Nagsagawa po ng operation po ang NCRPO at nahuli nga po natin yung 4 na pulis at pinangungunahan nga po ng isang official, isang major po. At maliban po doon na Sir Aljo ay may hinahanap pa po tayo ng mga kasabwat po nila, mga more or less mahigit 10 ito. At because nga dito sa pagkakadiscovery ng kanilang involvement dito sa recent case po na ito, ay meron tayong inaaral at iniimbestigahan na mga 3 or 4 similar modus operandi na kung saan naghaharang ang isang motorsiklo ng pulis at yun ang tinitingnan ngayon ng anti-kidnapping group kung itong mga kaso na ito ay involved itong mga pulis na nahuli natin. Alright. May administrative case din sila para tuluyang ma-dismiss sa serbisyo. Any update po dyan, Colonel? Yes, sir. Gumugulong na po yung pre-charge investigation po nila at nag-commit po yung regional director po ng NCRPO, si Major General Jose Melencio Nartapes, na pabibilisin po yung pagsasampa po ng administrative case sa kanya para tuluyan na pong ma-dismiss itong 4 na pulis. At kasalukuyan ay nakakulong pa rin po itong 4 na pulis sa Pasay. Maraming salamat, Colonel Jen Fajardo, ang tagapagsalita ng Philippine National Police. Salamat po, sir. Nasa linya naman si June Alano, AVP, Assistant Vice President, External Communications Department ng PAGCOR. Sir June, magandang umaga. This is Aljo Bendijo. Opo, sa ngalan po ni Kong Erwin Tulfo. Yes, sir. Okay. Klaruhin lang natin, no? Halos 100 ang pogo na illegal na nag-operate pa rin. Tama ho ba? Na ngayon ay lalansagin ng PNP at ng PAOK. Wala po kasi tayong data talaga kung ilan yan. Ang ganito pang background yan. Before po nagkaroon ng mga reforms ang PAGCOR para nga higpitan yung mga overseas gaming operators na yan, may mahigit po kaming 200 licensed POGOs nung araw. Pero yung reforms po under the present administration, nagpatupad po kami ng mga naghigpit po tayo, sinala natin yung mga yan. So ngayon po, ang natitirang license namin is less than 50. So mahigit pong siguro mga 160 yung nawala sa listahan. So yan po yung, kung yan po ay lahat ay nag-underground, yan po ang bilang siguro nga ng ating 160. Ganon. Around that yan po kasi ang alam namin mga 219 yan before eh. So ngayon less than 50 po yung natira. So kung nag-underground po lahat yan, illegal na po lahat yan. Hindi na po namin yan kinukonsider ng mga pogo kasi wala pong mga lisensya yan. Okay. Etong 50, legit ito na mga pogo. May tanong ko Yes, lang, sir. meron ba mga empleyadong Pinoy dyan? Meron po kasi tayong, yes, ang iba po meron dahil yung pong mga, ang tawag na po natin ngayon kasi dyan, internet gaming licenses, meron po silang mga ginagamit na mga service providers. Ito po mga service providers na to, usually may call center. So yung mga call center pong yan, puro Pilipino po ang empleyado niyan, karamihan, siguro 95%. Okay, sige. Ang panawagan kasi ngayon, dapat ipatigil na operasyon nga ng Pogo. Legit man yan o kaya illegit, legit man yan or illegal.
Pero meron naman ng iba nagsasabi, why not, no? Hayaan na lang natin itong legal na tumusunod naman talaga sa batas. Opo, Tama ba? nagbabayad po ng mga Nagbabayad. buwis yan. Malaki bang Opo. naitutulong talaga sa ekonomiya ng Pilipinas itong Pogo? Legal ha? Legal. Sir, Opo, Jun. yung pong 50 na sinasabi ko, yung Opo. less than 50 po, nung 2023, ang nakolekta po namin dyan, mahigit 5 billion pesos. Okay. So, yun po yung value niyan kung ating susumahin. Bukod pa po doon sa mga, syempre, mga Oo. nagtatrabaho nga nabanggit natin. Okay. Pero yung pong mga illegal po, mga criminal syndicates na po yan. Hindi po namin kinukonsider na mga pogo. Yung criminal syndicates na po yan kasi wala po namang mga lisensya yan. Wala pong binabayaran. Nadadamay itong mga legal na nag-ooperate. Matitino ito Tama ho ba? Opo, nagbabayad po ng buwis yan. Yun na nga Nagbibigay po ng mga employment sa ating mga Ang problema kababayan. kasi parang may trend din itong mga nag-ooperate kasi ng illegal na mga pogo, kidnapping, iba-ibang krimen. Kaya nga po hindi na po namin kinukonsider na pogo yung mga yan. Criminal syndicates na po talaga yan. Linawin natin. Outside of the system na po yung mga yan Hindi po kumukuha ng lisensya. At kita niyo naman, medyo yung iba na kung nasa salaki may mga baril pa. So talagang hindi po yan imposible kung maging parte sila ng legitimate na sistema natin. Okay. So, ito, ulitin ko lang May pakinabang, may benepisyo itong Pogo sa atin. Legal Legal. Meron po, Meron talaga sa pangkalahatan. Meron. So, kung ano mang iutos sa atin kung depende kay Pangulong Marcos diyan, isang pirma niya na lang, bilang chairman ng collegial body yata, diyan sa usaping national security, antayin natin kung anong magiging desisyon ng Pangulong Marcos, isang pirma niya lang, talaga titigil yan Pero sa ngayon, mahigpit po ninyo, minomonitor talaga. Ito mga legal. Ganito po ang sistema natin. Ganito po ang gusto po natin ipaliwanag. Sige po. Lahat po ng mga licensed gaming operators natin, whether yan internet gaming licensees, kahit mga land-based casinos, lahat po yan, doon sa mga physical venues nila, may mga tauhan po ang PAGCOR dyan, monitoring teams. Yes. Naka-embed po yan sa kanila. Kaya sigurado po namin kung ano yung ginagawa ng mga legitimate at licensed operators natin. Pero siyempre, pag illegal yan, wala po kaming access sa mga yan kasi minsan nakatago sa mga buildings yan, sa mga compounds, hindi ho namin, pero tumutulong nga po ang PAGCOR. Nagbibigay din po kami ng mga intelligence tips sa ating mga law enforcement agencies para naman po, kaya nga po nagkakaroon ng mga raids ngayon. Kung matatandaan po nyo, nung mga nakaraang administrasyon po, wala po kahit isang raid na ginawa sa ating mga ganyang operators. Kahit illegal. Wala po nangyari. Illegal po, legal nung araw. Wala po talagang, wala pong sinalakay. Ngayon lang po sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Yung pong huli sa Tarlac, pang-11 na po yan na sinasalakay ng ating mga otoridad. At hindi po yan nangyayari nung araw. Wala po talagang, kaya napabayaan po. Anong nangyari? Ba't hindi po yan nangyari? Hindi po namin alam kasi nga po dito lang po sa ilalim ng ating kasalukuyang administrasyon nagkaroon ng paghihigpit. Yan nga po, winalis natin yan, tinanggal natin ng lisensya nung mahigit niyang 160 yan kasi nga tingin natin hindi naman tama yung mga ginagawa. So hindi natin binigyan ng Pero alam niyo po, lisensya. nung nakaraan na ang dami po illegal talaga nag-ooperate na kinakailangan lansagin. Opo, noon po kasi, ang nalalaman lang po natin, nakakaamoy lang po tayo ng may masamang nangyayari dito kasi may nakakatakas, may nagsasabing kinidnap sila, may nagsasabing naging biktima sila ng human trafficking, pero wala po tayong malinaw na konkretong ebidensya kung ano nangyayari. Ngayon po may mga raid na, yan natin nakita yung mga libu-libong cellphones, libu-libong SIM cards, may mga kahadiyero. Ngayon lang po natin nalaman kung ano ang aktual na nangyayari dyan sa mga criminal syndicates na yan. Okay, sige, marami. Ginagamit pa sa pang-scam, no? Ang dami talaga ito. Opo, scammers po yan, may hackers, may mga, kung ano po, cybercrime talaga ho. Okay. Thank you so much po, Sir Jun Alano, AVP, External Maraming salamat din po. Communications Department ng PAGCOR.